Engineer, magandang umaga po. Hello, Sir Gerald. Good morning po. Ma'am, kayo po yung spokesperson, ma'am, no? First District Engineering Office po. Opo, sir. Yes, ma'am. Nabalitaan nyo na rin, ma'am, yung sa Busuanga. Nakita at napanood nyo na rin po. Yes, sir. Okay. Ano po ba nangyari doon, ma'am? Kasi mukhang mayroong palaman yung pong concrete barrier, sako, buhangin. Yes, ma'am. Yes, sir. May instruction na po si DE to conduct a thorough investigation po regarding the incident. Okay. Pag inimbestigahan at natukoy na halos lahat, siguro, hindi ko pa alam dahil 4 pa lang yung nabuksan na concrete barrier, panay mga may laman ng buhangin nakasako, ano pong move? Nung Saturday po, sir, nag-investigate po yung assigned project in charge po natin sa Coron and Busuanga, Palawan. Yes po. Nag-demolish po sila ng 8 meters ng guardrails po, ng wheel guard. Para po maiangat yung jeep na nahulog po doon. Yes po. Based on their investigation po, yung 8 meters po na dinemolish is rubble concrete po, sir. Okay. Sige po. Ano po ang Then, laman? hindi pa po natin rubble concrete po. Solid po siya, sir. Yung iba, doon po sa katabi po mismo nito pong mga nabuksan, nasira na concrete barrier? Yes, sir. Yung 8 meters po, kung saan iniakyat po yung jeep, Oo. ay solid po siya, rubble concrete po ang laman, sir. Okay, sige. Yung bang ano na yan, yung mga concrete barrier, lahat ba? Kasi mahaba raw yan eh. Lahat ba babasagin para matukoy kung merong lamang buhangin, sako? Sir, yung may mga sira na po, yung affected po nung incident, babasagin na lang din po natin para matingnan po lahat kung ano yung laman. Pero sir, yung wala pong crack, hindi po nasira talaga, sir. Kasi kung gagalawin po natin, sir, mas masisira po siya. So doon po muna kami magfo-focus sa mga affected na wheel guards po. Sige, kung halimbawang mayroong crack na 5 piraso, 5 bubuksan, babasagin na lang yon. Opo, para matingnan, sir, yung laman po. Kung yan ay buo at di naman sira, okay naman sa paningin panlabas, di na natin babasagin. Yes, sir. Okay, sige po. Anong tawag po dito uli, engineer? Wheel guard po. Wheel guard. Yes, sir. Concrete barrier din naman siya, di ba? Yes, sir, it could be a concrete barrier. Kasi, sir, ang ano naman, nakatulong siya. Opo. Doon nga sa nangyaring insidente, nakatulong naman siya na mabawasan po yung impact nung pagbangga po ng jeep doon sa area na yon. Kasi kung wala rin pong ganun, possible na mas malayo pa po ang nahulugan po ng jeep during that incident. Opo. Kasi nga naman ilang metro lang, nakita natin simula doon sa kalsada, ilang metro lang yung yung layo. Ibig sabihin, kahit na hausyaw yun, nakatulong pa rin pala. Yes, sir, na mabawasan po yung impact. Kasi syempre tumama po siya doon, kaya nga po nasira niya yung wheel guard po. Opo. Kailan po ito, ma'am, ginawa yung proyekto na ito? Ito po, sir, ay nagawa year 2012 under A.L. Salazar Construction Incorporated po. A.L. Salazar Construction Incorporated. Palawan base lang ba yan? Ito pong A.L. Salazar? Manila-based po, sir. Aroy, okay, sige. 2012 pa pala ito. Opo. Matagal na, Kung hindi ho na-disgrasya, yung jeep hindi matutuklasan, Talagang kung titignan natin, maayos sa labas. Di ba, ma'am? Engineer? Yes, sir. Tulad po nung lahat ng mamamayan ng Palawan, dismayado din po ang Palawan first. Okay. Sa nangyaring insidenteng ito, sir, na mayroon palang ganun po. So, kaya po ang instruction po ng ating district engineer ay mag-conduct po ng thorough investigation kung gaano po kahaba or gaano karami po yung may ganito para po masulatan po namin si contractor to institute immediate repair at their own expense po, sir. Yun, okay. So, ire-repair ito ng A.L. Salazar Construction. Susulatan ninyo.
Yes, sir. Okay, sige. So may habol pa. Hahabulin pa ng DPWH itong construction firm na ito. Opo. Okay, sige. Hindi ba po pwedeng sabihin niya na wala na, matagal na yan eh. Tapos na yan eh. Paano Yes, sir. pag binabingi-bingihan lang ng AL Salazar? Yes, sir. Lagpas na po siya sa structural warranty natin. Oo. But then, dahil po sa nangyaring ganon, na hindi niya po na-follow ang kung ano man po nasa plan. Wala lang po kaming hawak pa ng physical plan sa ngayon. Nakikipag-coordinate na rin po kami sa regional office. Oo. Sige. Po, para po sa investigation po dito, sir. Hindi po kayo maglalabas ng hindi kayo maglalabas ng pondo galing sa DPWH panibago para dito. Bagkus yung pong Hindi po. yung pong AL Salazar sila ang dapat na gumawa. Opo. Hindi naman po pwede yung ganitong standard, no? Kahit po sa program of works, hindi naman papayagan na ganito. Palaman po graba o buhangin na nakasako, di ba? Yes, sir. Wala pong ganong standard si DP na nagsasabing ilalagay ho natin ay sako at graba po inside that structure po, sir. Okay. Sino naman po ang nagsusupervise na engineer ng mga panahon na yon dyan po sa project? Sir, ang assigned project engineer po natin, si Engineer Emmanuel Lucas ng Regional Office. Retired na rin po, sir, si PE Manny Lucas po. Okay, retired na rin pala, no? Pero hihingian nyo pa ba ng paliwanag kahit na-retire na siya? Yes, sir. Nakikipag-coordinate na po ang regional office kay PE Emmanuel Lucas po. Okay, project engineer Engineer Emmanuel Lucas. Lucas, opo. Pagka ganito ba, ma'am, kinakailangan ba nakatutok yung project engineer araw-araw o linggo-linggo para ho sa proyekto na ginagawa? Sir, sa dami po ng hawak din ni PE at ang assigned lang po kasi to supervise DPWH project is DPWH accredited. Mayroon po tayong tinatawag na resident engineer. Sila po ang araw-araw na sa site at nagre-report po sila kay PE. Sige nga, sino po yung resident engineer ng panahon na ito? Sir, inaalam pa po namin, sir, sa regional office. Wala pa po kaming copy ng mga personnel, ng buong list po ng personnel. Okay, sige po. Tapos, ma'am, sabi, ito raw po ay pinasabkon lang. Doon mismo nakatira sa Busuanga. Ang pangalan ay Jerry Kaabas. Na-trace yun na rin ba? Sir, based on our record, ang nasa record lang talaga is AL Salazar and Salazar Construction Incorporated. Wala po kaming record, sir, na pinasabkon ni main contractor or other than that, sir. So, isasama po yan namin, sir, sa investigation po. Opo, na gagawin ng district din, sir. Sige po. Kasi alam naman natin na bawal yung subcon, pero normal na nangyayari talaga yan sa mga proyekto. So kayo, hindi nyo kausap yung pong Jerry Kaabas at ang kausap nyo dito ay yung pong AL Salazar Construction. Yes, sir. Okay. Wala bang ibang na-trace, ma'am, na iba pang mga project doon sa Busuanga na katulad nito, ng mga house show, yung pong mga hindi maayos? Sir, sa ngayon po, ito pa lang po yung proyektong may ganitong isolated case. So, wala naman po. Sa ngayon, ito lamang po, sir, ang may ganito pa lang. Apo, sige nga, gaano kahaba po itong wheel guard o ito pong concrete barrier yung pong kinontrata ni AL Salazar sa inyo? Sir, ang hawak po namin na details is construction of road po kasi ito, sir. So, ang road po is 2 kilometers. Po kami sure po sa kung gaano kahaba po yung part na may wheel guard. Kasi wala pa po kaming kopya, sir, ng plan and POW ng project, sir. 2 kilometers road construction, yung bang magkabilaan meron pong wheel guard? Hindi, sir. Yung dito lang po sa bangin po na part. Okay. Opo. Yung isa kabila, walang wheel guard yun? Bundok po kasi, sir. Opo, bundok po yung kabilang side. Yun, okay. Sige po. Gaano katagal tatakbo yung pong investigasyon ng engineering office dito po sa pagkakadiscovery
na how siya po yung project na ito? Within 7 days naman po siguro, sir, mailalabas na rin po yung result po ng investigation. Okay, after 7 days, gagawa na kayo ng ng letter papunta po doon kay. Okay pa ba ito, nag-ooperate pa si A.L. Salazar, o baka wala na ito at nagbago na ng pangalan? Yes, sir. Sa anong yes sir? Nag-ooperate pa rin sila, active pa rin. Ma'am? Sige, saglit lang ha. Serbisyong katropa. Okay, sige. Di ba kasi yung ibang mga construction firm, papalit ng mga pangalan, lalo na pagkabago, hindi pa naka-AAA. Pagkabago pa lang yan, papalit-palit yung iba ng pangalan eh. Yes, ma'am, engineer? Yes, sir. Namomonitor natin, active pa rin ito at nangungontrata pa rin po itong A.L. Salazar. Based on record, sir, active pa naman po ang contractor na ito. Okay, sige po. Yun, hihintay na lang natin. Halimbawa, nakapag-letter po kayo, gaano katagal naman na gagawin nila yan? Sir, after the receipt of the letter po from the district office or from the regional office, Opo. they have 30 days po to institute immediate repair. Okay, 30 days. Opo. Sa loob ng 30 days, halimbawa na-receive na nila, dapat doon na sila kikilos o hihingi pa lang kayo ng paliwanag sa kanila sa loob ng 30 days? Mayroon po sila, sir. Pwede sila, sir, mag-show cause. Oo. Opo. Okay. Pero dito po kasi may proof naman po tayo in case na ganun, sir. So, doon po sa 30 days, pwede siya mag-show cause, sir, within 7 days. And the remaining po, gagawin na po nila yung immediate repair. Okay, sige po. Ngayon, yung pong road construction na yan, na ginawa nung pong 2012, 2 kilometers, magkano po yung pinondo o binudget? Sir, sa ngayon po wala kaming hawak na contract amount ng project. Oo. Okay, sige. Po, ang details lang po na naibigay sa amin is the name of the project and the contractor. Inaalam pa po namin, sir, ang exact contract amount po ng project. Opo, sige po. Ganon din kami. Pagka nalaman nyo, ma'am, hihingin din po namin para malaman natin at maging transparent tayo sa tao. Ito pong pagpapa-interview ninyo, maganda rin po ito. At least nalalaman po natin mga kababayan sa Palawan na ganon nga yung ginagawa natin ngayon. Nag-iimbestiga kayo at darating yung punto na susulatan ninyo. Papagawa ninyo doon po sa A.L. Salazar, yan pong di natin alam kung gaano kahaba yan na mayroong laman pa ng mga semento kasi hindi pa naman binabasag lahat. Di ba, ma'am? Yes, sir. Okay, sige po. Marami pong salamat, ma'am. Baka meron po kayong mensahe, ma'am, sa ating mga kababayan, lalo na doon po sa Busuanga na talagang sila rin mismo ay nadismaya bukod sa mga nakapanood online dito po sa issue na ito. Sige po. Good morning po sa lahat. Kami man din po sa pamunuan ng DPWH Palawan 1st District Engineering Office ay dismayado din, sir, sa ganitong insidente. Kaya po ang ating District Engineer, D. Romel Aguirre, ay agaran pong nag-issue ng instruction na mag-conduct po ng thorough investigation para po mapanagot natin ang mga may sala po sa insidenteng ito. Okay. Ma'am, pahabol na lang ako, ma'am. Matanong ko lang, yung pong computation natin sa isang ma'am, sa isang ito yung wheel guard, concrete barrier, kung gaano po karami yung buhangin at yung pong graba? Sir, sa ngayon hindi po namin kayo masagot kasi wala po kaming hawak na POW kasi ang hinihingi pa lang po namin. Babalikan po namin kayo, sir, pag nakuha po namin yung lahat ng details po tungkol po sa project na ito, sir. Okay, sige po. Medyo detalyado na yun yung mga tanong na yun para malaman natin. Di bali, ma'am, sa susunod na lang. Salamat, ma'am, engineer. Madara ko salamat po, ha. Opo, thank you po.